Kung taga San Jose del Monte ka, so syempre alam mo to, ito ay ang Valenciana. Pero syempre bago tayo kumain is namili muna ako sa kapitbahay lang namin ng chicken at ang gulay na ilalagay natin dito. So ayan, hinugasan na natin ang ating chicken and then sinunod natin yung ating kinchay pero hindi ko na napakita. Ito bell pepper and then syempre ang ating carrots. So syempre para hindi tayo mahirapang magtadtad is gagamit tayo ng food processor na ang tatak ay Simplus. Ayan, hiwa-hiwain lang natin lahat yan para hindi naman mahirapan ang ating food processor. So, ayan siya. At dahil all set na tayo, syempre it's time to gisa-gisa. Alam na alam nyo na yan. This point, i-add na natin ang ating ginrind na gulay. Mix-mix lang natin yan para talagang mag-mix all together. Naglagay tayo ng patis, syempre pepper, huwag kakalimutan ang asin. Syempre, mahalaga din yung ilalagay natin. Ito ang ating atsuete, papakulay. At mag-add din tayo ng water. At syempre, huwag kakalimutan ang magic syrup, pampasarap. Ayan, simmer lang natin yan hanggang sa mag-reduce ang sabaw. At pag ganyan na siya, medyo unti na ang sabaw, is mag-add tayo ng margarine. Usually, ina-extrahan ko talaga ng sabaw yan. Tapos tinatabi ko yung sabaw para pag may kanin akong mga bahaw, is yun ang ilalagay ko para anytime lagi akong may Valenciana rice. Kahit walang chicken, ang sarap kasi nito. So ayan nga, bahaw lang yung kanin namin. Pero tingnan mo naman, grabe, magmumukhang espesyal yan. Dahil lumaki ako sa Bulacan, bata pa lang ako, talagang favorite ko na to. Kaya kung mapapansin mo, pag pumunta ka dito sa San Jose del Monte, Bulacan, napakadaming kubo at lahat sila nagtitinda ng Valenciana. Kaya kung taga San Jose del Monte ka, alam mo na yan. Dahil ito ay vlog, syempre gagawa tayo ng kaakit-akit na presentation, yung nakakatakam. Ganyan lang talaga ang serving ng manok pag bumili ka ng Valenciana. Napakalasa kasi niyan, marami ka ng kaning makakain dyan. Burrito naman talaga namin to, pero lately bihira ko na lang siyang lutuin. Buti na alala ko ngayon. Ayan, all set na ang plating, mukbangin na natin to. Alam nyo ba, pag nagluluto ako, pakain ko muna yung mga kasama ko sa bahay. Kasi pag gutom sila, mapipressure ako sa pagluluto. Alam mo naman, pag nagbablog ka, ang bagal-bagal nating magluto. Lang, na-share ko lang. Pag ako nagbablog is hindi yan pang ngayon, pang mamaya pa to, ina-advance ko lang. Ganun talaga ang technique para hindi ka ma-pressure ng mga kasama mo sa bahay. Gutom na tapos ikaw babagal-bagal pa, di ba? Sa mga makakanood neto na nagluluto ng Valenciana, wala tayong pakialamanan. This is my own version. Wala naman kasing nagturo neto sa akin. Feeling ko lang ganito siya lutuin. At kung umabot ka sa part na to, maraming salamat. Thank you for watching. Bye!